Doon pa lang tapos na. Di ba sabi doon, ang inyong mga kasalanan ang naglayo sa inyo. Tapos na yung mensahe natin. Pero ang maganda, sa topic natin, sabi ng Panginoon, gusto niya na makabalik tayo sa Kanya. Amen. So, bago tayo magpatuloy, ang number one pointer natin na isip ko ay halukayin natin yung origin. The origin, ano ba yung talaga nangyari sa pasimula, no? Di ba ibig sabihin ng origin ay pasimula? Ano ba yung talagang ginawa, ano ba talaga yung plano ng Diyos, ano yung ginawa niya nung una talaga nung unang likhain ng tao. Sabi dito sa pointer natin, nilikha ng Diyos ang tao at inilagay sa magandang kalagayan. Amen. Okay, binigyan ng lahat ng pangangailangan. Amen. So, basta talaga ako ng Genesis dito. So, di ba, nung una, puro daw tubig ang mundo. Baka kung talakayin ko, maubos ang oras ko dito. No? Nilikha ng Diyos ang liwanag, ang dilim, ang langit at lupa, pinaghiwalay yung tubig, nilagyan ng laman yung tubig, ng mga isda, ng lahat ng gumagapang. Yung lupa ay nilagyan ng mga pananim. At pagkatapos, sa ika-6 na araw ba? Sa ika-6 na araw ginawa ang tao. So, nandun na lahat yung provisions, yung mga pangangailangan ng tao, bago nilikha yung tao. Amen. Napakagaling ng Diyos. Kaya sabi diyan sa ating ay, nilikha ng Diyos at inilagay sila sa magandang kalagayan. Binigyan ng lahat ng pangangailangan. Amen. Sabi sa ating verses, basahin natin ng mabilis. 28, Genesis 1, 28 and 29. Basahin ko na. Basahin natin. Ayun, yung verse doon sa talagang sinabi ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil, pati ng mga punong kahoy na namumunga para sa inyong lahat. Sa madalit sabi, nandun ang lahat. Amen. Sa letter B natin, na ginawa pa ng Diyos, ng original na ginawa ng Diyos, sila itinira sa paraiso ng Diyos. Amen. Ano ba naisip natin pag paraiso? Maganda. Para ikaw nasa paraiso. Lahat maganda. Amen. O sige, andyan yan sa verse, Genesis 2, 8 and 9, sabi dito, pagkatapos nilikha rin ng Panginoong Diyos ang isang halamanan sa Eden, sa bandang silangan, at doon niya pinatira ang tao na nilikha niya. Verse 9 ulit, pinatubo ng Panginoong Diyos ang lahat ng uri ng puno na magagandang tingnan at may masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan ay may puno na nagbibigay ng buhay at may puno rin doon na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. So gusto ko sanang pansinin yung paraiso kasi talaga nag-research pa ako, nag-google pa tayo kung saan yung Garden of Eden. Nakita ko na, yung palang halamanan, Garden of Eden, ay sa banda talaga, sa bandang, nasan doon siya sa Iraq, Syria, Turkey. Doon sa lugar na yun, ginugal ko talaga siya, at nakakatuwa pala na, di ba, yung paraiso kasi nasa lupa yan. Kasi di ba, itinira sila sa lupa. Tapos yung palang paraiso na yun, nandoon talaga sa Middle East na yun. Sa East na talagang, meron doon mga ilog na dumidilig doon. Asa na kaya yung paraiso na yun? Ibig sabihin, ganun ang ginawa talaga ng Diyos sa tao. Maganda, masarap, maginhawa. Pero sa letter C, ang sabi, pero may habilin, di ba? May habilin ng Panginoon na sabi sa kanila, may warning. Andiyan ba yun? May warning sa Genesis 2, 15 to 17. Basahin nga natin kasi yung pustiso ko ay nalalaglag. Okay.
Basahin natin sa 15. Amen. Okay. Maliwanag, di ba? O sabi siguro ng Panginoon, o ayan ang lahat ng kailangan ninyo, malaya kayong kainin lahat dyan. Hindi sila nagtatrabaho, pipitas lang. Hindi nagbubungkal. Nandyan na, pinatubo na lahat ng halaman. Ang kaya lang, meron nga habilin, may warning, na pwede mong kainin lahat dyan, ng, puno, ng bunga ng halaman dyan, pero merong pinagbabawal na bunga ng puno ng pag-aalam ng masama at mabuti. Dahil pag kinain nyo yan, siguradong mamamatay. Tiyak na mamamatay kayo, no? O sige, kasi makakunti na lang yung oras ko. Sa number 2, nakita natin yung the choice, yung paano ang pagpinili ng mga ng tao sa nangyari sa habilin ng Diyos. Ano? Sabi dito sa point number 2 natin, kasi yung una, the origin, yung original plan. Tapos sa pangalawa, yung pagpili ng tao, no, yung choice nila, ang pagpili ng tao sa kasalanan. Mababasa natin yan sa Genesis 3, 1-5. Basa tayo. Amen. So, doon nga sa habilin, yan ang habilin, ano. Tapos, isang araw nga, dumating ang tukso. Yung ahas, na-research ko rin yung ahas. Ano. Sabi, bakit sinabing ahas? Pero talagang sa interpretation din, si Satan na sumapi siya sa katawan ng ahas. Kasi si Satan, pwede siyang lumukob kahit kanino pagka gusto niya. Amen. So yung ahas, yun yung sabi sa pahayag 20:21, yun yung matandang ahas. Matanda, yung old serpent. Kaya yung ahas na yan, at yung ahas na itatapon sa lawa ng apoy, si Satanas yan, yung ahas. Ano? So eto, dumating yung tukso, yung pandiling lang ng kaaway kay Eva. Okay, ano nangyari, 'di ba? Sinuway niya, Sinuway niya, kumain siya pati yung asawa niya, pinakain niya pati si Adan. Napadaya si Eva sa pandaraya ni Satan. Ano ba, nakakalimutan ko. Hallelujah. Okay, ano yung kasinungalingan na inaano ng Diablo? Satan's lies. What are Satan's lies? Sabi dito sa pointer natin, sinabi ng ahas, hindi totoo. Hindi totoo. So, ang ginagawa ng kaaway, tayo ay lituhin at ang tawag dito yung linlangin sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ano? So sabi rito, hindi totoo. It's not true. You will not die. Hindi kayo mamamatay. So ano makikita natin noon? Sa note natin sabi, Satan's first attack was leveled against the Word of God. Kapag nanunukso pala ang Diablo, una-una niyang inaatake yung salita ng Diyos. Di ba meron ng utos ng Diyos, huwag niyong kakainin yung bunga na yan, puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Dahil pag kinain niya, siguradong mamamatay kayo.
Sinabi na ng Diyos yun, bili na yun utos na yun Pero ang ginawa ni Satanas, nilito-lito niya at nilinlang si Eva. Sabi niya, totoo ba? Totoo ba? Ganon din naman ang ginagawa ng diablo sa atin yung pagka yung meron tayong mga pinag-iisipan, nililinlang din niya tayo, no? Talaga ba? Sinabi ba ng Panginoon na walang impyerno, na may impyerno? Hindi. Kung talagang mabuti ang Diyos, hindi niya itatapon sa impyerno ang tao. Kasi nangyayari din yan nung panahon namin, meron kami kasama noon sa church na talagang malalim siya sa word. Doon sa panahon pa ni Pastor Arman, napakagaling niya. Pero one time, nagtalo sila ni Pastor Arman na sinasabi niya na walang impyerno. Hindi raw ganun ng Diyos na napakabuti ng Diyos para itapon yung tao na nilalang niya sa impyerno. So, maski yung mga talagang mga malalim na nasa Panginoon minsan, nalilinlang pa rin. Nililinlang tayo ni Satan sa mga salita niya, sa mga salita ng Diyos. Pwede din na sinasabi ng mga LGBT na, hindi, mabuti ang Diyos, God of love nga siya mahal nga ng tao. Bakit niyo kami itatapon sa impyerno sa ganito namin kalagayan? So meron ng utos, pero si Satan, nililito-lito tayo at nililinlang hanggang sa bumigay ka at mag-give in ka sa tukso. Dahil napapalin lang tayo. Actually, sabi na, meron akong nabasa na isang libro ng araw pa na ang kahinaan daw ng babae, madaling mabola. Madaling malinlang. Yung godly woman noon na nabasa ko, isa raw kahinaan ng babae, madaling mabola, madaling maloko. Amen. Alam na yung tama, pero pagka na ano-ano, ayan, bumibigay na. Kahit may asawa, sige na nga. Okay, so, ayun, yun yung, So, ang atake sa atin ng Satanas ay gusto niya, he wants us to doubt God's word. Tandaan natin, yung gusto niya na pagdudahan natin yung salita ng Diyos at ineglect natin o pabayaan natin o huwag natin pansinin yung salita ng Diyos. So, doon tayo mag-iingat, yung minsan nagdududa na tayo, minsan naman pinababayaan natin kung alam na natin yung mga sinasabi ng Diyos, nagdi-devotion naman tayo. Pero minsan, hindi rin natin sinusunod at hindi rin natin pinapansin. Balik-balik din tayo kung ano yung ginagawa natin. Kaya nalalayo tayo sa Diyos dahil sa hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Okay, pag-ignore, pag-doubt, at saka pag-neglect. Amen. So, sabi sa verse 5, may verse 5 pa dyan sinasabi na ginawa niyang sinungaling ang Diyos para hindi mo matikman. Yung verse 5 na sinasabi na hindi naman kayo ang tawag, nalilito ako dun sa katataas doon. Okay, hindi naman kayo mamamatay kasi pag kinain niyo yan, magiging katulad kayo ng Diyos na malalaman niyo yung mabuti at masama. So, ang application natin doon, ginagawa niyang sinungaling ang Diyos para hindi mo matikman yung masarap pala na mga bawal na bagay. Hindi ba ganon? Ginagawa niya sinungaling ang Diyos. Hindi naman kayo mamamatay, hindi naman totoo yun, sabing ganon. Satan is a liar. Ang number 1 na karakter ng Diablo ay sinungaling. Kaya nga sabi sa mga bandang huli ng Revelations, lahat ng sinungaling, laging sinasabi doon, lahat ng hindi makakapasok sa langit, isa na lahat ng kasalanan, tapos pati kasalanan lang ay ground na para hindi ka makapasok sa langit. Kaya ang ama ng kasinungalingan ay si Satan. So kapag nagsisinungaling tayo, si Satan ang sinusunod natin. So number 3, sabi, anong naging resulta, the consequence, anong nangyari dahil sa pagsuway nila, sa pagpili, sa pagsuway. Nagkaroon ng curse, nagkaroon ng sumpa, basahin natin ng mabilis, sabi riyan, Genesis 3:16-19.
ang bigat, ano. Hindi ko lang talaga siya ma-explain na maigi, pero pagkaisipin natin, yung pagsuway, napakabigat ng kapalit ng parusa. Nagkaroon talaga ng sumpa sa lupa at sa babae. Yung babae, mahihirapang maglihi, mahihirapang manganak. Dahil, siyempre, di ba yung babae, siya yung nagbubuntis. Siya yung manganganak. Dahil sa ginawa niya, nagkaroon ng curse sa babae. Mahirap maglihi, mahirap magbuntis. Yung naman lalaki, siya yung provider, siya yung magtatrabaho. Sabi doon, sa pawis mo manggagaling, sa hirap mo manggagaling, yung kakainin mo. Hanggat di ka nagpapagal, hindi ka makakakain. So yung ginhawa na talagang unang pinalasap sa kanila ng Panginoon, ay nawala. Ah, nagkaroon talaga ng sumpa. Anong resulta? Nahihirapan ka, di ba? Kahit naman sa buhay natin, at kahit hindi pa doon, pag i-apply natin sa buhay natin, kapag lagi tayong sumusuway sa Panginoon, hindi natin sinusundan ang Panginoon, nahihirapan talaga tayo. Nawawala yung blessing ni Lord pagka sumusuway tayo sa utos ng Panginoon. Sa halip na maganda yung kalagayan mo, maganda na nga, nasa mabuti ka na pag bumalik ka na naman sa dati, inom ka na naman, sigarilyo ka na naman, kung ano pang halimbawa kasalanan inalisan mo na at binabalikan mo, ikaw din naman nagsasuffer Napapasok ka sa gulo, nauubos ang pera mo, hindi mo maintindihan, nahihirapan ka sa madaling salita. At nagkaroon ng physical death. Dapat sana walang kamatayan ng tao. Di ba sabi, dahil sa lupa ka nang galing, sa lupa ka rin babalik. Okay? So nagkaroon ng physical death. At yung pangatlo sabi, you are separated from God. Nahiwalay sa Diyos. Hindi naman sila talaga namatay, di ba? Di ba sabi ng Panginoon, pagka kinain nyo yan, siguradong mamamatay kayo. Pero hindi naman talaga sila namatay agad physically. Alin ang namatay? Spiritual at saka yung relasyon sa Diyos. Amen. Kaya nga yung topic natin, sa pagpili ng tao sa kasalanan, nahiwalay ang tao sa Diyos. Di ba sabi diyan, pinaalis sila sa hardin, sa halamanan ng Eden. Sabi dito sa verse 22, sinabi ng Panginoon Diyos, ang tao ay naging katulad natin. Verse 23 na, mahaba yun. Verse 23, sabi, sa Genesis 3:23 ba to 23, kaya pinaalis siya ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden para sakahin ang lupa na pinagmulan niya. Okay, pinalaya sila sa hardin ng Eden. At sabi doon sa Bible, nilagyan yun ng mga kerubin, yung mga anghel na magbabantay para hindi na sila makapasok doon. So pinaalis sila sa magandang kalagayan dahil sa pagpili sa kasalanan. So yun din yung talagang message natin sa mga hindi mananampalataya na dahil sa pagpili ng tao sa kasalanan, hindi niya maranasan yung magandang plano ng Diyos. Totoo naman yun, di ba? Kaya nagkakagulo-gulo buhay ng isang tao dahil sa pagpili sa kasalanan. Kahit sa atin din, ganun din naman. Applicable din sa atin. Nawawala tayo sa present. Di ba, nagkahiwalay na ang Diyos at ang tao. Sabi nga rin sa pagbabasahin niyo yun hindi na nila nakakausap ang Diyos. Pero na nasa paraiso sila, kinakausap sila ng Diyos. Nahanap nga sila Adan, nasan ka na? Nagtatago pala doon sa mga puno ng Kasi may kasalanan. Di ba ganon? Pagka talaga naman, pag may kasalanan ka, ayaw mong pakita. Ayaw mo talagang pakita. Kahit sa Panginoon, ayaw mo lumapit, ayaw mo mag-pray. Pag may guilt ka, pag may nagawa kang mali, ayaw mo mag-pray kasi nagigilty ka. Nagiging sanhin ng paghihiwalay ni ng Diyos. Kaya nga yung ating key verse sa Isaiah 59, 1-3, okay, sabi doon, basahin natin yung key verse natin, Isaiah 59, 1-3. Makinig kayo, ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya mali para hindi makarinig kapag tumawag kayo sa Kanya. Okay. Sa verse 2, ang inyong mga
kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at iyon din ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw niya niyang makinig sa inyong dalangin. Hanggang doon mo na, no? Sabi dun sa verse 1, makinig kayo, makinig tayo. Ano sabi? Ang Panginoon, hindi naman siya mahina para hindi makapagligtas. Mahina ba ang Panginoon? Hindi. Hindi siya mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin naman siya bingi para hindi makarinig. Bingi ba ang Diyos? Hindi eh. Hindi rin siya bingi para hindi tayo para hindi makarinig kapag tumatawag sa kanya. Bakit hindi siya nakakapagligtas? Bakit hindi siya dumidinig? Kasi sabi sa verse 2, ang inyong mga kasalanan ang naglayo sa inyo sa Diyos. Kaya hindi kayo maligtas. So, kaya nga pag naghahayod tayo, inibibigyan natin ng emphasis talaga yung bigat ng kasalanan eh. Kasi minsan casual lang nating binabasa, pero hindi talaga nakikita yung talagang bigat ng kasalanan. So dapat, so dapat talaga makita nila. Maganda pala ang pagpili ng tao sa kasalanan ang naglalayo sa kanya. Maganda rin pala pagka may time ay i-discuss natin yung original plan ng Lord. Anong gagawin natin sa point number 5? Dahil nahiwalay tayo, yung relasyon natin sa Diyos ay nawala, ang gagawin natin, tayo ay lumapit sa Diyos. Come to God. Sige, basahin natin yung verse natin, Romans 5, 8 to 11. Diyan tayo pwede na malapit na magwakas, sabi. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Lamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay nawawalang kasala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa buot ng Diyos. Dati tayo ay mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo ay nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Amen. Kaibigan ng Diyos. Doon sa verse 11, sabi nga doon, hindi lang yan, nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. So, ang talagang lunas ay ang Panginoong Jesucristo para tayo ay makabalik sa plano ng Diyos. Nagbigay ang Diyos ng panibagong tipan or covenant, anong tawag doon, kasunduan. Itong papadala kong anak, siya ang magiging susi para makabalik kayo sa Diyos. Siya yung binigay niyang sakripisyo, namamatay sa krus. At yung Kristo na to, pag pinaniwalaan natin at tinanggap natin sa buhay natin, siya yung magbabalik sa atin, sa original plan. Gusto naman talaga ng Diyos mabalik yung relasyon eh. Yung dati nakahiwalay ka, gusto niya magkabalikan kayo ng Diyos. Dahil kay Kristo, amen? So bilang application, sabi rito, gamitin ang free will para masunod ang covenant ng Lord, amen? At ang conclusion natin, sabi, nandiyan na ba? Ayan. Tandaan natin, nais ng Diyos na makabalik tayo sa Kanya. Huwag natin piliin ang kasalanan, kundi sundin natin ang utos ng Diyos para maranasan natin ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Huwag nating piliin ang kasalanan. As the topic says na God desires us to return to Him. Piliin natin lagi ang Panginoon. Yung pagsunod sa Kanya. Para hindi namamatay yung relasyon natin sa Diyos. Sabi nga alam niyo yung Deuteronomy, ang buod niyan, ang pagsunod ay pagpapala, ang pagsuway ay sumpa. Amen. Amen. Naitawid din. Praise God. Ayun, lakas. Ayan. Praise God po. Ayun. So, gusto ko lang ilapat sa 4SL. Ayan, yung tinuro ni Tita Neng. Ayan, nakita natin yung origin, no? Nakita ba natin kung ba't nagkaroon ng kasalanan, ba't nagkaroon ng kamatayan? Amen po. So ngayon, tinitingnan ko kasi paano natin i-share yung ikalawang tuntuning spiritual base sa natutunan natin ngayon. May copy ba kayo ng ikalawang tuntuning spiritual? Ayan, para lang masundan niyo ako. So, binase ko lang to sa turo ni Tita Neng.
nakita natin, di ba, sa unang tuntunin, sabi kasi, iniibig ka ng Diyos at siya may magandang plano para sa iyong buhay, di ba? Amen po. So nakita ko lang din dito yung Genesis na binigay ni Lord, tama, yung magandang paraiso para sana sa tao. Amen po. Kasama yun sa magandang plano ni Lord. Amen po. Amen. Nakasusundan pa ba ako? Amen. So kasama sa magandang plano ni Lord, yung makatira yung tao sa isang paraiso na nandun lahat ng kailangan nila, wala na silang bibilhin, di na magtatrabaho, walang mamamatay. Yun talaga yung plano ni Lord, di ba? Amen po. So bilang isang Diyos, anong meron sa Diyos para magawa niya yun dun sa tao? Mahal niya yung tao, kaya niya yun ginawa. Di ba? Sino ba sa atin ng mga nagpo-provide para sa pamilya? Amen. Di ba? Bakit mo yun ginagawa? Mahal mo sila, di ba? Kaya mo yun ginagawa. Kaso, etong taong to, hindi ka naman minahal. Di ba? Di ba kaya nga sasabi, mahal mo ba ako? Di ba pag halimbawa bumibili ka ng pagkain, tapos di naman kakainin, papanisin lang, di ba? Yung mga ganon, yung parang naglinis ka ng bahay, tapos ginugulo lang. Yung mga ganon, parang hindi mo pa nakikita yung effort ko. Di ba? Di ba gumaganon tayo? Ganon din yung tao, ganon yung nangyari sa kanya. Hindi niya pinahalagahan yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya deserve nating mamatay. Yun yung nakita ko sa story na shinare ni Tita Neng. Parang, di ba sabi nga niya, mapagmahal daw ang Diyos. Oo, totoo naman yun. Pero sa ginawa natin sa Diyos, deserve natin yung sabi dito, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Biruin mo, inilikha tayo, binigay na lahat ng pangangailangan natin. Tapos, pipiliin pa natin yung buhay na kasama yung nakinig lang tayo. Gusto lang natin ng isang puno. Pinagpalit natin yung buong hardin dahil sa isang puno. Hindi ba masakit yun sa Panginoon? Di ba? So deserve natin yung kamatayan. Sabi dito, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. At yung kamatayan, nakita ko rin sa message ngayon, 2 klase yung kamatayan. Yung una, yung mahiwalay tayo sa Diyos. Sabi nga, di ba, ang kasalanan ang naghiwalay sa atin sa Diyos. Deserve ba nating mahiwalay sa Diyos? Opo, tayo may kasalanan Tayo yung sumayang nung pagkakataon na binigay niya sa atin. Di ba po? And yung ikalawang klase ng kamatayan, sabi dito, hindi lamang physical na kamatayan, ngunit espiritual na kamatayan. Yun yung impyerno. Di ba? Pahayag 21:8. Di ba? Parang share ko rin sa inyo, di ba? Para pag share nyo sa iba, ganun din. Ayan. Tatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siya ang ikalawang kamatayan. Hindi ang Diyos ang nagtapon sa atin sa impyerno. Tayo ang pumili na pumunta sa impyerno. Tuwing pinipili natin yung kasalanan, tayo yung pumipili sa impyerno. Nung pinili ni Adan at Eva ang puno, sila ang puno ng kumain ng bunga ng puno ng masama at mabuti, sila yung pumili na lumayo sa Diyos. Hindi ang Diyos ang lumayo sa kanila, sila ang lumayo sa Diyos. Di ba po? At sa kabila ng lahat ng yon, yung tao gustong bumalik, tama po? Gusto nilang bumalik sa Diyos. Yung choice nila, pero mahirap bumalik. Kaya sabi doon, di ba parang nag-share na ako sa inyo, kahit na sabihin ng isang tao na siya ay may mabubuting gawa, ngunit siya naman ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos, dadanasin pa din niya ang bunga ng kasalanan. Kasi ang tao, dahil nga tayo ay nilikha naman talaga para sa Diyos, gusto nating bumalik sa Diyos. We want to return to God. Amen. Sino gusto bumalik kay Lord pag nawawala? Amen. Pero sino po sa atin yung aamin na kung wala si Jesus Christ, ulit-ulit ka pero hindi ka pa rin makabalik? Di ba? Ulit-ulit tayo, hindi tayo makabalik. Kasi hindi talaga natin kaya. Kahit sa mabubuti nating gawa. At alam ng Diyos yun. Kaya may ikatlong tuntunin. Yes. Share na yun, no? Kaya may ikatlong tuntunin. Kasi alam niya na hindi natin kaya. Pero ang nakakatuwa nun dito sa message natin, sa kabila ng pagtalikod natin sa Kanya, sa kabila ng pagpili natin magkasala, sa kabila ng
gusto nating lumayo sa Kanya, hindi siya gumawa ng isa pang tao ulit at alam mo yun, pinatay na lang tayo. May ikatlong tuntunin pa. Pwede namang hanggang ikalawa na lang. Diba? Deserve ba natin yung ikalawang tuntunin? Deserve natin. Wala na nga tayong chance eh. Wala na tayong chance bumalik eh. Sa totoo lang, hindi natin deserve ang second chance. Diba? Hindi natin deserve. Pero sa kabila ng yon, nagbigay ang Diyos na ikatlong tuntunin. At si Jesus Christ. Hindi lang basta si Jesus Christ, pero ikatlong tuntunin na yon, meron ding kontrata. Merong contract na kailangan susundin natin siya. Yung ikaapat na tuntunin. Bakit? Pag wala yon, ano mangyayari? Sasayangin lang natin ng sasayangin yung chance na binibigay sa atin ni Lord. Kaya may mga taong laging sinasayang yung chance, hindi dahil sa gusto nilang sayangin, pero dahil hindi nila talaga kaya. Kailangan nila ng ikatlo at ikaapat na tuntunin. Naniniwala ba kayo doon? Kailangan ba natin yung ikatlong tuntunin, ikaapat na tuntunin? Kailangan natin si Jesus Christ? Amen po. At alam niyo yung nakakatuwa sa Panginoon, kaya niya binigay si Jesus Christ para makayanan nating makabalik sa Kanya. God wants us to return to Him. Nakita ko rin dun sa verse, yung sa key verse ni Tita Neng, sa Isaiah 59:1, pwede pong paki-flash ulit. Sabi doon, hindi ba maiksi ang kamay ng Panginoon, di ba? Para hindi niya tayo maligtas. Ayan, sabi niya, makinig kayo ang Panginoon na hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumawag kayo sa Kanya. Para sa akin, napaka-positive nito. Kasi sa lahat ng tumatawag sa Panginoon, gusto niyang makabalik ka sa Kanya. Kung gusto mong bumalik sa Kanya, mas gusto niyang makabalik ka sa Kanya. Pinatunayan niya yun nung binigay niya si Jesus Christ. Nung dinugtungan niya ikalawang tuntunin. Hindi ang ikalawang tuntunin ang the end. May continuation. Yung ikatlong tuntunin. Amen? Si Jesus Christ, yun ang katunayan na gusto ni Lord makabalik ka. Kung gusto mo, mas gusto niya. Amen? And I pray na kapag ito ay naging buhay sa atin, makita mo to ngayong gabi, na every time na lalayo ka kay Lord, tignan mo lang yung cross. Yun yung katibayan na gusto ni Lord makabalik ka. Magagawa mo ring mag-share sa iba. Yung nakikita mo sila na sa kukwento nila sa'yo, pare, mare, naiya na akong bumalik kay Lord kasi feeling ko hindi niya ako tatanggapin. Alam mo ba, sabi sa Isaiah 59, verse 1, makinig kayo. Hindi mo mahina, basahin mo yan. Sabay-sabay nga tayo, 1, 2, 3. Makinig kayo. Ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumawag kayo sa Kanya. So share mo na ngayon yung apat na tuntuning spiritual. Alam mo, deserve naman talaga natin to. Pero dahil mahal tayo ng Panginoon, binigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Amen po? Amen? So naniniwala ba tayong lahat ngayong gabing ito? Kung ikaw ba yan o para sa ibang tao na gusto ni Lord na makabalik tayo sa Kanya. Amen. Binigay niya si Jesus Christ bilang katibayan. Amen po. Amen. At alam niyo, isa pa pala, sorry, last na to, isang realization lang sa akin. Yung sumpa pala sa mga tao ay hindi negative, kung hindi positive. Alam niyo yung sumpa, ano ba yung sumpa sa tao na nagkasala siya? Mahihirapan, ano po? Magkatrabaho forever, magkakaroon ng mga sakit-sakit, di ba? Magbubungkal ng lupa, mahirapang manganak, di ba po? Sabi kasi dun sa point na yan, dun sa message, inalaw pala ng Lord yon na umalis sa hardin ng Eden si Adan at Eva para makita nila kung ano yung nawala sa kanila at para i-desire nila na bumalik kay Lord. You know, sometimes sa buhay natin, di ba, pag nahihirapan tayo, pag walang pera, pag nagkakasakit tayo, pag nagkakaroon ng mga problema at pagsubok, doon natin na-realize na, ay, nawala na ako kay Lord. Kailangan ko nang bumalik sa Kanya kasi alam ko sa Kanya nandun lahat
ng kailangan ko. So let's thank the Lord kapag dumadaan tayo sa mga ganyang pagsubok. Kasi pinapakita lang ng Lord na, anak, sa akin walang ganyan. Bumalik ka na sa akin. Amen? Amen po. So sa oras pong ito, kung nakita natin yung kabutihan ni Lord ngayong gabi, kung nakita natin na kaya ni Lord na magligtas sa mga tao, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at tayo po ay umawit sa Panginoon. Sino po nakakaalala ng Mighty to Save? Lumang-lumang kanta na to, no? Pero ito kasi yung nagpa-flash sa akin nung nabasa ko yung Isaiah 59, 1-2. Diba? Sabi doon, Savior is mighty to save, diba? So awitin po natin, ayun pala, He can move the mountains. Hallelujah. Sige po, awitin po natin ang awit na to. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior. The hope of nations. The hope of nations. Savior, He can move the mountains.
save, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Empower us, Lord God. Give us boldness. Give us wisdom, Panginoon. Give us confidence, Lord God. Hallelujah. Dahil ang dala-dala namin, Lord God, ay yung pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. As we go out this week, Panginoon, para maghayo, Lord, I pray na makita ng bawat isa that we are bringing your love, your desire for them to return to you, Panginoon. Hallelujah. At makita ng lahat ng makakasalamuha at mahahayuan nila, Panginoon, kung gaano mo ninanais na makabalik sila sa'yo, na mawala yung kasinungalingan ng mga kaaway sa kanila, na hindi mo na sila mahal, na pinabayaan mo na sila. In Jesus' name, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, kagaya ng mission ng church na to manifest God's supernatural power and love, hayaan mo po itong mangyari sa buhay ng bawat isa, sa physical man and nasa online. Salamat, Lord, ngayong gabing ito, Panginoon, personally rin sa pagpapakita sa amin kung gaano mo kami kamahal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord. Ayan. So, ngayon po, tayo ay dadako na sa ating training, kagaya po ng ating sinabi sa Balasik Gathering. So, hanap po tayo ng partner. And ikalawang tuntunin lang po yung share natin. I-emphasize po natin yung napag-usapan natin ngayong gabi. And then po, wag pong mawawala yung conquest prayer. After po nun, sa online, pwede nyo pong kung may copy kayo na ikalawang tuntuning spiritual, pwede kayong maghanap ng partner dyan. O kaya maghayo na kayo mismo na. Ay, maghanap ka ng tao, share mo yan. And then, pag-pray po natin yung conquest prayer sa kanila. So, yun.